So mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na nagsalita na ang promoter ni Casimero na si Koki Kameda tungkol sa isyong kinasasangkutan ni former 3 Division World Champion General Casimero tungkol sa isyong kinasasangkutan ni Casimero ang game fixing, kung saan naglabas po ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero ng video na sinasabi niya nagpatalo daw sila para sa plano, at agad nga po yung kumalat at nakarating na ng GAB or Games and Amusement Board Office. Pero depensa po ni Jason Casimero mga tol na mali lang daw ng pagkakaintindi ang mga tao dahil Bisaya daw siya. Ang ibig sabihin daw kasi niya, natalo daw sila, baka daw kasi may malaking plano sa kanila ang Diyos. So nagulat nga po itong si Koki Kameda mga tol at napatanong kung bigay nga ba yung laban na yon. May gumagawa daw ba ng kahinahinala sa likod niya? Sisimulan daw niya sa pagtatanong dito kay Kyunosuke Kameda kung may game fixing nga bang naganap. So base po sa reaksyon ni Koki Kameda, gulat na gulat ito at na bad trip, pero wala naman pong binanggit na pangalan si Koki Kameda kung saan siya nababad trip. Pero ngayon mukhang malinaw na mga tol na bad trip ang promoter sa nagpapakalat na balita. Nagsalita na din kasi mga tol ang big boss ni Cuadro Alas, ang promotion ng Psycho Lash. So Japanese nga po ang post na yan, tinranslate lang po natin sa English. Ito po yung pagkakasabi sa post mga tol. Nahaharap daw si Casimero sa match fixing suspicions at iniimbestiga daw ito ng komisyon sa Pilipinas sa pagkatalo ni Casimero kay Kyunosuke Kameda. Saan daw kumuha ng lakas ng loob na magsulat ng article ng katulad niyan na mula sa local reports. Kung makikita mo daw yung laban, masasabi mo daw ba yan ng laglag o hindi? Ano daw yung nagtulak sa kanila para maglabas ng artikulo na yan? Sinusubukan daw pampapangitin ng imahe ni Koki or Psycho Lash. Banta nga po ng Psycho Lash, hindi daw niya mapapatawad sila. So malinaw mga tol, nagalit ang big boss ni Casimero sa nagpapakalat na balita at hindi daw niya ito mapapatawad. So anong masasabi niyo dyan mga tol? Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na isa po sa anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao ang napalaban sa paggugunita ng 50th anniversary ng Trilla in Manila sa Smart Araneta Coliseum noong October 29. Na ipanalo nga po ni Eman Bacosa Pacquiao ang laban niya via unanimous decision kontra sa kapwa Pinoy na si Nico Salado at pinabagsak pa niya ito sa round 4. Bigla nga pong sumikat itong si Eman Bacosa mga tol nang ma-feature ito sa Trilla in Manila event ng mga mainstream media. Marami pong humanga kay Eman dahil magaling daw pala ito magboxing, tapos guwapo pa. Binansagan pa nga po ito ng mga netizen na Piolo Pacquiao. Hawig daw kasi ni Eman Bacosa itong si Piolo Pascual. Trending nga po sa social media itong si Eman mga tol at biglang lobo pa ang kanyang followers. Umabot na sa 228,000 ang kanyang taga-suporta. Maraming nakuwang casual fans po itong si Eman Bacosa mga tol at mukhang aabangan na palagi ang mga laban nito, parang katulad sa ama niya na si Manny Pacquiao. Hindi lang kasi mga boxing fanatics ang umiidolo kay Manny Pacquiao, halos buong mundo ikilala si Manny Pacquiao. Kaya bibihira sa mga boksingero mga tol ang magkaroon ng casual fans. Balang araw, yan po ang bubuhay kay Eman Bacosa. Basta pagbutihin lang nito ang pagbaboxing niya. Samantala, suportado nga din po na may bahay ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao itong si Eman Bacosa. Nandoon din kasi mismo si Jinky Pacquiao mga tol na nanood sa laban. Nagpa-picture pa nga po si Eman Bacosa mga tol sa ama niya at kay Jinky Pacquiao.